So yung mga paps, magandang araw. Magbibigay lang naman tayo ng tips about sa wiring, para maiwasan yung pagkasunog ng socket at ng wiring ng stator nyo at rectifier, no? Para sa mga newbie, ito po yung tsura ng stator. Ito ay stock na stator ng aking motor, na Rossi Passion. Ito naman, ito replacement lang naman to. Pero same lang din naman yung stock ng rectifier ng Rossi Passion. Okay? Ito ay full wave na rectifier. Baga sa fast charger. No? Okay mga paps, kaya rin ako nag-video para kahit paano magkaroon kayo ng idea. No? Para maiwasan yung pagkasunog ng wiring nyo sa stator at sa rectifier. Para sa kalaman ng lahat mga paps, no? Kaya nasusunog yung socket or wiring ng stator at ng rectifier dahil sa mataas na voltahe na dumadaan dyan. No? Kaya kapag nagkakaroon tayo ng loose connection sa wiring or socket ng rectifier at ng magneto, talagang hindi talaga maiwasan na masunog yung socket at wiring. Pansinin nyo mga paps, yan, yung wiring ng aking stator ay dinirect ko na. No? Hindi na ako gumamit ng socket. Kasi nga, ilang beses ko na rin nagpalit ng socket, ganun din naman nasusunog. No? Dahil sa nagkakaroon ng vibration, nagkakaroon ng loose connection ng wiring, ng socket, nasusunog lang din. Kaya, ganito na ginawa ko. Mas nagiging intact yung wiring at niiwasan yung pagkasunog, no? Isa nga sa mga dahilan diyan dahil sa mataas ang voltahe na pumapasok o dumadaan sa wiring ng stator papuntang rectifier, talaga nasusunog talaga. Kaya ako sa inyo mga paps, no, kung magwa-wiring kayo o magpapalit kayo ng rectifier at ng stator, mas maganda wag na kayong gumamit ng socket. Direct to wire nyo na lang. Ayusin nyo maigi yung yung pagkakaduktong at balutan nyo na maigi, no? Para maiwasan yung loose connection. Ito, so far so good naman. Hindi na ako nagkakaroon ng problema. Hindi na ako nasisiraan ng rectifier. Dahil intact na yung wiring ng aking stator at ng rectifier. Yan, tips lang naman ito mga paps para hindi kayo masiraan. Para hindi kayo palit ng rectifier, no? Ito kasi yung ito yung in charge kapag nasisira kasi na kayo ng rectifier, ito yung yung nag-charge ng baterya nyo. No, kaya kapag sira yung hindi ayaw na mag-charge yung baterya nyo o may problema kayo sa charging system, ito yung checkin nyo. Minsan kasi pag nagkakaroon ng loose connection, isa yan. No, pag nalubat ang baterya, ito rin yan. Pag hindi kumakarga yung baterya, ito rin yan. Okay? Kaya siguraduhin nyo na maayos ang wiring, walang loose connection, walang maluwag na wire, tatagal yung pyesa ng mga motor nyo. Lalo na yung rectifier. No? Kaya ako, tagal ko yung rectifier ko, hanggang ngayon, gumagana pa rin. No? Pati itong stator ko, yan, hindi na ako nasusunugan. So, yun ang mga paps tips lang naman to, para at least magkaroon na kayo idea. At least, pag nagpalit kayo, alam niyo na. No? Huwag na kayong gagamit ng rectifier, ng socket. Okay? So, ganoon din naman. Mas sisiraan lang din naman kayo ng pyesa, mas susunugan pa kayo ng wiring. So, tips lang naman to mga paps, at sana nakatulong, at sana, magkaroon kayo ng konting idea about sa rectifier at stator. Okay? Yung dalawang parts na yan, yung pyesa na yan, ay talagang kapag hindi maayos yung wiring nyo, hindi may problema sa socket, talagang hindi maiwasan yung masunog yung wiring nyo or socket. Okay? Kaya ayan, sa akin ay nirekta ko na. Okay? Wala na ako naging problema dyan. Yun lang mga paps, tips lang naman to, at sana may napulot kayong kaalaman. Yun lang, bye-bye, peace out.